Hindi ko akalaing makapigil ng pagtatagpo niyong dalawa ni Docman. Alam mo, pag nag-uusap kami warang Yusing, ikaw ang bukang bibig lagi ni Docman, nirereklamo ka niya. Wala naman ako sinasabi ah. At kung meron man, hindi mo dapat sabihin. Andyan siya eh. Huwag ka mag-alala. Ang hari nga, pwedeng siraan basta wala siya eh. Wala akong sinasabing masama tungkol sa'yo, warang Yusin ah. Narito po si Ministro Olche. Si Ministro Olche? Papasukin mo siya. Ano pong sadya niyo sa akin? May binigay pong kautusan ng hari. Sumunod po kayo sa akin. Galing po sa ama ko? Opo. Maiwan muna kayo dito at hintayin niyo kami. Opo. Mahal na prinsesa, lumakad na tayo. Hindi ko akalaing may ganitong silid sa ilalim ng tanggapan ng hari. Opo. Dahil nakakublito sa karamihan. Ang sabi po ng ama ninyo, maaari kayong maglabas-masok sa silid na ito anumang oras. Yun na po bang kautusan ng mahal na hari? Hindi po. Ito po ang... Ang tungkuling ibinigay kay punong Nestro Muno ni Haring Gino. Ang kapangyarihan ni Mishin. Pinahahanap ng hari ang pinagmumulan. Tama. May isang bagay pong dapat na ibigay noon kay Haring Ginong. Ang maaring ninakaw ni Michelle. Naniniwala ang dating hari na ang kapangyarihan ni Michelle ay nagmumula sa bagay na iyon. Inutos niya kay Munong alamin kung ano yung nasabing bagay. Hindi po ba umangat sa kapangyarihan si Mishin dahil sa suporta ni Haring Jinwon sa kanya? Na sinamantala naman ni Michelle habang nasa digmaan ng dating hari. Gumawa siya ng paraan upang mahawakan ng mga warang at ang pamamalakad sa palasyo. Nagsimula ang lahat dahil sa isang kakaibang pangyayaring ikinamangha ng mga tao. Hindi po ba yung tagtuyot ng panahon ng dating hari ang ibig niyo sabihin? Yun na nga, matinding tagtuyot ang dumaan noon. At ang taong bayan, kalimitang sinisisi ang ganong pangyayari sa nakaupong hari. Ganun nga. Ang inaasahang pag-ulan, natitiyak ng ilang mago. Kaya nagsasagawa ng ritual ng ulan ng hari. Tama, at ng mga panahong iyon. Bilang pagsunod sa mga mago, nagsagawa ang hari ng 8 ritual upang umulan. Subalit walang dumating na ulan. Si Michelle naman, habang nanghihina dahil sa mataas na lagnat, nagsagawa ng ritual ng ulan. Kasabay ng pagbuhos ng kanyang luha, nagdilim ang paligid. At bumuhos ang malakas na ulan. Itinuring si Michelle ng taong bayan na isang banal na babaylan magmula noon. Siya na rin ang namuno sa ritual ng pag-ulan at lahat ng ritual ng ating bayan. Pero dati, pag nagsasagawa ng ritual, mga prinsesa at babaylan ang namumuno. Dahil abala si Haring Jinhong sa maraming digmaang nagaganap noon. Kinailangan niya si Michelle para sa tungkuling yon, lalo na't malaki ang tiwala ng mamamayan kay Michelle. Kaya ang kapangyarihan para lamang sa hari ay naibahagi kay Michelle ni Haring Jinhong. Hindi nagtagal, sinamantala ni Michelle ang hawak na kapangyarihan. At ninakaw niyang isang bagay na dapat sana'y ibinigay sa hari. Kaya inutusan ng hari si Muno. Pinahahanap niya ng palihim kay Muno kung ano yung bagay na inagaw ni Michelle. Ano po nangyari? Nakita ni Munong pinahanap sa kanya? Hindi na. Ganun pa man, may iniwan siya para sa atin.